no? Doon sa kanilang mga Senate Green Committee po. 'Di ba? Bakit? Kasi sa nakikita natin na mga ginagawa nung 18 Marites, mga bossing, ay gusto lang po nilang i-discredit yung mga tao, yung mga congressman, yung mga yung mga nagsusulong ng impeachment sa vice presidente. Yun lang naman po talaga eh. Oh, kung kay Soto po ba mangyayari yung 18 Marites? Hindi. Hindi makakaporma sa Senado yan. Bakit pa popormahin natin kung 25 milyong piso kada araw ang ginagastos ng Senado para po doon sa operasyon ng Senado. Tapos sasayangin lang po natin yung oras sa 18 Marites na ang nakita na po natin doon sa mga hearing, doon sa mga interview nila, doon sa mga press conference nila ay pawang puro pagsisinungaling po. 'Di ba? Tapos hahayaan pa natin. Mahihiya nga po. Sabi ko nga sa inyo, mahihiya ang Palsus Unos, Palsus Omnibus dito sa mga kupal na ito. Eh bakit to? Doon sa Palsus Unos, Palsus Omnibus, isang mali, mali na lahat. Sila ilan na po ba ang pagkakamali? Pati Loren Legarda, pati yung pagpapadala kay Bongbong Marcos, yung sabi nung isa, 3, sabi nung iba, o yung isa, 5. De Lima, mali din daw ho. Na oversight lang daw kay De Lima. Ilang beses pagkakamali. So ngayon po ba, kung ganyan na nakikita nyo sa mga press conference at dyan po sa mga interview sa kanila, iimbitahin mo pa ba sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi na. Dahil alam mo, 25 milyon po ang masasayang sa araw na iyon. Di ba? Ngayon, kailangan na po talaga silang pumunta. 'Di ba? Chonky putik na yan. Chonky Oloroso, shout out naman sa mga kasamahan ko na tanod sa Barangay San Martin de Porres, Parañaque City. Shout out sa mga tanod diyan, no? Mabuhay po kayo. No, lalong-lalo na kayo ay masisipag na nagro-ronda sa gabi-gabi. Yan, from San Martin de Porres, Parañaque, mga barangay tanod. Shout out po sa inyo, no? So ngayon mga kababayan, kailangan na nilang umattend talaga doon sa totoong Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Madami na po silang pinangalanan, no? Madami na po silang sinabi na meron daw pong mga maleta, mga kababayan. 'Di ba? Ito, yung 6 na oras. Yung 6 na oras nila Cayetano, 5 hanggang 6 na oras na naghiring-hiringan sila doon. Sinunog lang po ng 15 minutes ni Pepito Alvarez nung congressman kaya po ako napapunta dito kasi wala naman po ako tinanggap na maleta. Diba? Kaya po ako nandito kasi wala naman po. Gusto ko lang malaman, gusto kong tanungin. Biglang tayo si Rodante Marcoleta. Tinanong niya, sino ba yung pangalan na nagsabi na nandito ako? Nandyan yung pangalan mo Umalis agad si Marcoleta. Tsaka pinaalis din yung mga 18 Marites. Diba? Ano po ang sabi? Eto, may pinadala sa aking mensahe. I am Batman at Sir Archie Beroya. Shoutout po sa inyo. At Jorge Edralin. Eto, may pinadala sa aking mensahe ang kampo ni Mike Defensor. Na tinatanong ako kung isusulong ka ba, ipupush ko ba yung impeachment ni Bongbong Marcos. Ang sagot niya daw, hindi. At doon na daw po nasama ang kanyang pangalan sa maleta. Di ba? Tapos po mga kababayan, pag naumpisahan po mga boss chief amo sir, ito pong impeachment ng vice presidente, tapos may mababasa pa tayo dito ng mga balita na kagaya ni ito, may undeclared properties pa. House to reveal new evidence versus Sara Duterte on alleged sal and omission. Naku po, ang daming kailangan ipaliwanag. Biruin nyo ho mga kababayan, Ilan? Yung binibilang pa lang natin, confidential funds. Ano po, kailangan ipaliwanag, ipaliwanag lahat, yung mga Mary Grace Piatos,
Yung mga tao na nagsasabi na merong bribery na nangyari na nakakatanggap sila ng 25 to 50,000 pesos sa puting sobre sa Department of Education. Yun pong sinasabi ni Ramil Madriaga na ang pondo ng Vice Presidente, mga kababayan, ay galing daw po doon sa mga malalaking lord na ipinagbabawal na gamot. Sabi ko nga, ito lang na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ng pinsan ng Pangulo. Mahihirapan na eh. Tapos madadagdagan pa ng mga kagayang ganitong mga ebidensya na sinasabi ng House ay mayroon pang i-reveal na mga undeclared property ang Vice Presidente. Ayan o, magkakaroon ng bagong ebidensya na hindi napag-usapan sa House Committee proceeding. Sabi ni Redon, the lawmaker said that the evidence include personal properties that did not appear in the Vice President's SALN. SALN. Biruin mo, SALN ha, mga DDS, makinig kayo. Magkano ang deklarado nilang SALN? 88 million daw ho ang deklaradong SALN ng Vice Presidente. Pero, sa bank account nilang mag-asawa, halos bilyon-bilyon yung labas-pasok. Oo, yes, naintindihan namin, bilyon-bilyon. Inad mo, pinlas mo, pinagsama mo yung paglabas at pagpasok. Kaso mga sir, kapag ginamitan mo ng basic math na subtraction, like example, ganito, 4 million ang pumasok, 4 billion ang pumasok, 2 billion ang lumabas. Ibig sabihin, may matitira doon sa loob ng account na 2 billion. Yung pa lang conflict na ho, 88 million yung deklarado doon sa SALN, pero yung naging labas-pasok ay umabot ng 6.7 something. Ano yung tinatawagan nila ako sa babo. 6.7 billion yung naging total ho, mga kababayan. Di ba? O ngayon, yari yan lalo. May dagdag pang ganyan. At eto pa ho, mga kababayan. No? Ang mamamayang Pilipino ay nakabantay po talaga. At gustong-gusto nating mga Pilipino na isa publiko, i-live, i-content. Sandali ba? I-live, i-content, mga boss chief amo sir, or ipakita no, yung trial ng Vice Presidente. Baka ayaw ito ng mga depensa ni BP Sara. Di ba? Baka ayaw nila ito, mga kababayan. Kasi mahirap na ho yan. No? Pagka yan, naka-live, pagka yan, napapanood sa lahat ng mga mainstream media ho, mga bossing, yari sila dyan.